kulang, paano yung mga anak namin? Anong maiiwan? Eh, parang doon, parang nag-ano yung mind ko rin. Kasi ang salita naman niya, ang God ay magpo-provide. Hindi mo na iisipin yung mga maiiwan mo. Kasi marunong din ng Diyos. Gagawa at gagawa siya ng paraan dun sa taong maiiwan mo. Sabi ko, oo nga, no. Kaya hala, pag may pera, go! Kaya yan, puro joyride ang ginawa ko. Eh, sabi ng anak ko, Mama, wag ka na magkabalabal. Mas safe ka pa kayang joyride. Yun, na makilala ng joyride. Naku po, nasarapan na. Hindi, pag nag-retire ka na, ma'am, higa ka na sa pera. Ay, Alright, Gero, tanghali na tayo. Good morning. 9:38 ng umaga. First booking natin to, pick up tayo ng 280 meters. Ayan dito sa mapa. Ay, dito tayo pumasok sa Lubak-Lubak. Sa takbo natin dito, Gero, Muntinlupa, Las Piñas. Hanggang rough road to Hanggang rough road, Gero. Bayad sa atin dito, Gero, 222. Sa Blackport doon tayo. Ito atas mo. Kayo, ma'am? Desiree? Intercom mode. may sound na pala dito eh. Like yan mo. Higpit. Yan. Parang higpit to, kuya. Wala na higpit to. Gusto ko nakalagay sa sagad na yan. Hawak po ako, ha? Sige, ma'am. May nahabol na oras, ma'am? Wala naman po. Sukat tayo, kuya. Sukat tandaan natin. Opo. High-tech ng mga helmet, ma'am, no? Oo nga eh. Naririnig yun na. Kasi pag maingay, hindi marinig. Oo nga po. Kaya, ma'am, papasok na kayo? Opo. Teacher po? Yes po. Malayo, no? Muntinlupa, Las Opo. Piñas. Malayo po. Di aksayado kayo pamasahe, ma'am. Ha? Aksayado kayo pamasahe. Pag joyride niya. Ay, na magkakataon lang din. Problema, no, mula nung Monday. Wala traffic, no? Oo. Ano hawak niyo, ma'am? High school? Elementary po. Elementary. Matagal na kayong guro, ma'am. Yes po. Konting kembot na lang, retire na. Maabot pa sana. Abot yan. Ilang taon na lang pa, ma'am, bago mag-retire? Tatlo na lang. Lapit na. Oo. Kung tatlong Pasko na darating na to yung isang Pasko, di dalawa na lang. Oo. Opo. Buti nga hindi masyadong mainit ngayon. Kala ko nga ulan tinatamad akong bumiyahe. Oo, kanina no. Parang ulan tapos malamig-lamig. Oo. Saka madilim. Kala ko babagsak talaga eh. Okay na yung ganito, saktuhan lang, hindi masyado mainit. Oo. Kahapon grabe yung init kahapon. Hindi, pag nag-retire ka na, ma'am, higa ka na sa pera. Ay, sana all. Higa talaga, no? Hindi, makakapagpahinga, di ba? Mga ganun. Oo. Kaya naintindihin pagpasok. Oo, hindi mo naiintindihin. Naintindihin mo na yung anong ulam. Oo, gano'n na. Yung pang araw-araw na Hindi ka na may stress sa traffic. Opo. Hindi na mapipigilan yung traffic na yan. Padagdag ang mga sasakyan. Sa motor pa lang, ako. Motor, araw-araw may nabili ng motor. Oo nga.
Buti kung isang kumpanya lang ang nagawa, ang dami. Mura lang. Yung sa edad ba namin, kahit pa paano, naano na namin yung difference noon. Noon, hindi gano'n kadami pang mga sasakyan. Hirap ka naman noon sa masakyan. Kasi kaunti lang yung ngayon marami lang kung pwede mo Tulad ninyo. Diba dati wala namang ganito. Ngayon, ang dami nyo na. Dating papasok ka lupa pa yung daan. Dati dito pa ako nag-ano ng mga habal-habal. Eh sabi ng anak ko, Mama, wag ka na maghabal-habal. Mas safe ka pa kayang joyride. Yun, na makilala ng joyride. Naku po, nasarapan na. Baga, Yun nga lang, pagdating ng sweldo, kuya. Wala. Malaking din kasi, biro mo yung tinatakbo. Palagay ko na 1 oras. Samantalang pag nag-jeep ako, 2 oras yan. Ginugugol ko. Biro mo 2 oras, nakaupo lang ako. nakakapagod pa, nakakainit. Oo. Eh, dyan sa Sapote Road, di ba grabe traffic lang? Nabutan ko pamasahe ng jeep, 250. Huwag mo na itanong yung sa akin kung anong nabutan ko. Sentimos. Naalala ko nung talaga 75 centavos. Tapos naging 125. Hanggang umakyat na umakyat. Nasa kayo pa kayo na kalesa, mga ganun. Hindi pa ako nakaano doon. Pero malinis naman ang hangin nun, di ba? Ano po? Malinis naman yung hangin. Hindi tulad ngayon, ating labas mo lang, may upuan eh. Alas 10 na, malamig-damig pa. Nung mga panahon na Tsaka pag ganitong di ba pagpasok ng Bero, ramdam mo na yung ng hangin ng pangpasko. Ngayon, wala. Dati naalala ko pa, tapos na pumasok na yung Bear, ang hangin, grabe. malamig na, no? Oo. Eh, may nakapalda pa kami nun, di ba? Kumano talaga yung palda mo. Awak-awak namin yung palda kasi pag biglang humangin, wala, kita kalooban mo na. Mga kabataan yan, naliligo sa messenger na lang. Oo. Hindi tulad ng araw. Noong araw, sulat-sulat sa papel, abot-abot, di ba? Papadala mo pa sa post office. Hintayin mo pa yung reply niya. Ilang pa yun. Ang tagal. Ilang araw pa, tagal. Ngayon, Ngayon, pindot-pindot lang saglit lang na. Tsaka kahit malayo, talagang kayang ma-afford, no? Oo. Ultimo sa pera, pagpadala ng pera, na rin talaga ngayon. Pero Gcash na lang, no? Oo. Sahod lang talaga hindi tumataas. Tama ka dyan. Wala kami nga nung nangangampanya si Marcos at si Duterte, puro bukang bibig kami. Tataasan kami, ganyan. Wala naman. Hanggang ngayon, kinaboto lang kami. Wala na. Ano niya? Tapos sabi ni Sarah, babawasan yung trabaho namin. Wala rin, dinagdagan pa nga lalo. Noon kuya, masarap magturo noon kasi wala kang ibang iniisip na Magturo ka lang talaga, magpabasa. Ngayon, ang daming report. Hindi naman nakakatulong sa mga bata yung mga report na yun. Minsan nga, di kami nakakapagturo kasi nagawa kami ng report. Sabi namin, dapat pala ginawa natin, sekretary. Kasi puro report ginagawa namin. Konting oras na lang sa turo, puro report. Kaya ngayon, mas marami ng batang hindi marunong magbasa. Ito lang. Kahit nakagraduate na ng grade 6, anuin mo yan, babasahin mo yan. Ako, hirap pa yan. Hindi marunong magbasa pero matalino ng mga bata ngayon dahil sa gadget. Ano ko yan? Hindi sila marunong magbasa pero yung mga gadget matatalino sila. Ay, oo. Kahit walang nagturo sa kanila. Talagang alam nila. Ewan ko ba bakit ganun? Talagang inano ng Diyos na siguro yun.
May alaalaga nga ako sa kapitbahay ko. Pipi siya kuya, hindi siya nakapag-aral. Pero sa cellphone, napakagaling. Kaya sabi ko, bakit kaya gano'n ang mga bata ngayon? Nako, natuto lang mag-English cellphone, kaka-YouTube eh. Minsan, mga magulang magtataka, Ma'am, bakit kaya ang anak ko hindi marunong mag-Tagalog? Kasi ang pinapanood daw, laging English. Tapos, marunong talaga yung batang mag-Tagalog, pero hindi naman daw nila tinuturuan magsalita ng English. Oo, nagtaka sila. Tapos ang nakuha pang yung paraan ng pagsasalita, British. Kaya accent pala British eh. Oo, tuwang-tuwa yan. Sabi niya, yung pinapanood niya kasi ma'am, galing talaga doon. Yun ang lagi niyang may kagandahan siya in a way, pero mas marami pa rin ang Disadvantage, no? Oo, mas marami pa rin. Kasi lupang sinilangan mo. Hindi alos, Wala, oo. alos di mo alam, pero yung second language. Kaya pag ang bata, Inglesero o Inglesera, sabi ko sa mga magulang, ayan ako, ayaw ko kausap yung anak ko. Mauubusan ka ng kasi mas magaling na sa'yo pati yung accent niya talaga naman, Kaya yung batang laging tutok sa cellphone, tapos nanonood na kung ano-ano, ibang talino talaga din nila. Pero syempre, Pero yung basic, yun ang wala sa kanila. di ba naman araw-araw yung mapipit mo sa mind mo, di ba? Tapos ano pa sila, tawag dito? Bata pa, madaling ma-adapt, di ba? Madaling matuto eh. Pag ang mga matatanda na, hindi masyadong matuto agad eh. Oo. Dito na tayo ma'am, kakaliwa. Opo. Sukat. Pag magulang ka, wala kang pambili ng cellphone ng anak mo. Disadvantage na agad yung talino, no? Saka dapat kasi pag nagpapagamit din ng cellphone sa bata, nakalimit yung time. Hindi rin man lagi na ng hawak. Wala nang ibang hawak yung bata. Cellphone. Kaya lang minsan, di ba yung magulang, kapag naiinis sa anak, makulit. Ay, ito nga, mag-cellphone ka na lang. O, di, wala na siyang sawayin. Puro malak ko ya. Natatakot ako pag mayroong mga ganyang malalaking Mga bus. Oo, container. Hindi natin alam, bigla na lang yan. Matabunan tayo kuya. Bali, ilang anak mo ma'am? 2 na po. Malalaki na sila, puro na may may trabaho. May asawa na, wala? Wala pa. Wala pa apo. Wala pa. Ayaw pa. Sarili nga daw nila, hindi na nila mag-aasawa pa. Sabi ko naman, buti alam nyo. Kapag hindi, baka kami pang yung pagiging anak nyo. Kami pang magpapagatas, wag na. Pero minsan may isip mo rin, mas maigi na mag-asawa na rin sila sana, mas maaga. Oo, kasi kakaedad na, tatanda. Oo, di ba? Kasi iba na yung natin ngayon buhay natin Yung maiksi na lang ba, yung lifespan. May experience ko man lang. Kasi mga kasamahan ko, puro may mga apo Niloloko nga ako nila Sabi ko, ayun ako, anong gagawin ko kung ayaw naman nila. Dito ang anak ng isa, pulso, sa IBEX. IBX? Diyan siya. Pero wala na rin sa amin. Talagang nagsusulong buhay na. Ayaw man sa amin. Gusto mo na experience magiging sila. Independent. Oo. Sabi ko, tama lang din. Ang problema naman kuya, pag naubusan ng budget, Sa'yo pa rin takbo. Papa, wala na akong pera. Ang lagi pang salita ko kuya, wala po akong cash pa. Sabi nung ama, hindi mag-withdraw ka para may cash ka. Sa mga anak kuya, wala naman akong pinagagasusan na. Ang gastusin naman namin, mga aso namin, pusa. Gano'n. Yun ang talagang matinding gastusin. Dog food, turok.
Oo, grabe, turok. Ay, pag nagkasakit pa, langan namang pabayaan mo lang yan. Eh, papadoktor mo. May ganito ka, ano, naisipan mo ganito. Hindi masyadong maiinip yung, ano, Hmm. pasahero mo. Kasi nakakalibang din pag may kausap sa biyahe. O, hindi maano, no? Hindi mainip yung, ano, Hindi yung hindi ka nag-uusap, ano ba? oo. Parang hindi komportable. Seryoso, no? Napanis na yung laway ng dalawa, eh, no? Pero naman, nakapakilala na anak niya na may boyfriend, girlfriend, mga ganun. Ay, wala pa. Wala pa. Wala. Ay, talagang puro sila ano pa, hindi nila ano pa yung ang inaano nila yung buhay may ano, buhay dalaga. Ano sila, puro investment. Oh, wala namang investment. Kakain ko yan, ako. Kain dito, kain doon. Yun lang ang ano nila. Happiness. Ang katwiran eh, kaya nga ako naman nagtatrabaho eh, para ako kumain. Tama lang din naman. Oo. Kasi wala, bakit nga ba nabubuhay, di ba? Hindi naman puro investment ang ano mo kasi kapag ikaw ay tinawag na ng Diyos, wala na. Tsugi na. Hindi mo naman dadala yun. Natry ko na yun, kuya. Nag-practice na ako ng dying. Paano ang practice? Nag-50-50 na ako. Pari pangalawang buhay ko na to. Dati, halos hindi na ako matulog sa sobra kong ano sa pagdinegosyo ko. Halos ano na, swerte lang 2 oras ng tulog ko sa isang araw. Eh ngayon, bigla akong kinatok ng Diyos. Sabi niya siguro, teka lang, sandali lang. Nung nakaratay na ako sa ospital, doon ko naisip, sabi ko tama talaga. Ganito, wala naman akong gagawa, nakahiga na lang ako. Kung ano yung mga napag-ipunan mo, hindi mo rin talaga mabibitbit. May maiiwan. Hindi mo na-enjoy. Pero, hindi mo na-enjoy yung sarili mo kasi puro ka lang trabaho. Eh sa Facebook ka parang na ano ako na may tama din eh. Sabi niya na pag umidad ka na ng 50 plus, kailangan wala ka na dapat alalahanin. Yung sarili mo i-ano mo na, i-enjoy mo na yan. Kung may pera ka, kumain ka, mamasyal ka. Kasi di ba lagi namin inaano mga magulang, paano yung mga anak namin, anong maiiwan? Eh parang doon, parang nag-ano yung mind ko rin. Kasi ang salita naman niya, ang God ay magpo-provide. Hindi mo na iisipin yung mga maiiwan mo. Kasi marunong din ng Diyos, gagawa at gagawa siya ng paraan dun sa taong maiiwan mo. Sabi ko, oo nga, no. Kaya hala, pag may pera, go! Kaya ayan, puro joyride ang ginawa ko. Pag sahod, kasi ang sahod. Ay, wala na. Ubus ko sa joyride. Ang kulit din. Yung malaon, yung joyride talaga ang yumaman, ano? Ano, hindi kami Siyempre, babawas ang gasolina, babawas din ang pang-maintenance sa motor, o pangkain pa namin. Oo. Tapos 20% pa yung kaltas namin. Antas. Kunyari ito, per nyo, 222, nasa 40 plus mahigit si Joyride dito. Eh, kahit pa paano, ano din mo. Wala kayong kita ng Joyride kasi buong rider. May mga kaltas siya, di ba? Oo, pero depende lang talaga sa'yo. Kung marami kang maibook, edi mas maganda, no? Hindi, kung... Ang iba kasi namimili, no? Pag ano, meron kayong gano'n na, bawa, katulad ko malayo. Ay, ayaw ko nito, layo naman nito. Ay, gano'n. Meron kami nun. Napipili namin. Kunyari, may pumasok na booking. Nakita namin, nasa, ay, malayo to. Tapos, wag na. ayaw ko din yung puntahan yung lugar. Oo. Kinakansar namin. Hindi kayo inaano ng batong babae na to? Hindi. Kasi ano, malaya kami rin. Ah? Malaya kami, papasok sa ibang rider yan.
Hindi katulad sa angkas, kapag pumasok sa kanila, kailangan nilang pick upin kahit malayo. Katulad niya yun, natagal-tagalan ako, sabi ko pa. Alam ko lang gusto tagal-tagalan kaya. Di baka wala lang rider yon. Pero kapag may nag-accept, yan. Pwede naman, wala sa malapit sa area, Kasi papasok yun kahit malayo, kahit mga 6 km, 7 km. Ganun. Pasok yun, hanggang nakikita ng rider yan. Pero, siyempre, malayo nga. Pwede mong i-cancel. Oo, nasa sa'yo nga talaga pala. Hindi sa pilitan. Kaya maganda partnership si Joyride. Hindi ka pipilitin kung gusto mo magsipag ka. Gusto mo malaking kita, magsipag ka. Oo nga, ganun nga, Wala kang kasi ganun din naman, pera pa rin papasok sa'yo. Wala kang ikakargo na ay. Kailangan ko ito pick upin kasi mare-report ako. Hindi siya ganun. Malaya si Joyride. Maganda yung application ni Joyride. Kaya talagang sa trabaho niya, dapat lagi talagang doble ingat talaga kayo. Yun lang. Pero kahit saan naman kami pumunta, lagi may pera. Oo, sa bagay. Kaya ako pati sa sa akin sa yung rider ko, hindi ko sila yung kuya bilisan natin kasi late na. Hindi ng rider yun. Diba? Hindi niya responsibility yun na hindi malate siya. Hindi na natin yun. Mamadali ka kung madisgrasya kayo. Sige nga, alin yung yun mo. Isa naman may rider magtatanong, ma'am, ba kayo, ma'am? Katulad mo, nagtanong ka. Hindi, okay lang ako. Kailangan ng customer ang lang kanyang time. Hindi yung rider, no? Tama. Meron pa nga kami minsan, pipick upin. Ma'am, papunta na po, pantay lang. Pagdating namin sa pick up point, wait lang kuya, nasusuklay pa, naliligo pa, mga ganun. Ay, naku po. Di ba? Oo, VIP lang. Kaya nga nag-book para di ba? Pero yung nagbo-book sila pero hindi pa pala paalis. May ginagawa pa, hindi pa kompleto yung mga Oo. Abala, Abalahin pa yung rider. Pag ganyan, ay bahala ka na kamo dyan, alis na ako. Magsuklay ka na magsuklay dyan. Ako na, piniprepare ko na sarili ko bago ako upo para mag-book ako. Yun ang tama. Oo. Nakapapasok ng opisina kasi marami kasing booking doon, ma'am. O, mga sila lang. Kaya mga artist sila yung parang, marami naman rider. Oo, feeling Sila. feeling mga rich. Trabaho nyo rin yan dapat hindi rin sila makaabala sila. Every minute sa inyo, counts talaga. Mahalaga talaga ang oras ng mga rider. Oo. Bali, pinakabahay kasi kuya, nasa looban. Hindi mo naman na doon ka papipick upin na yung pinakaloob. Hindi siya napipin. Kaya talagang ako ang lalabas. Tsaka makikita ako ng asawa ko, nag-joyride na naman ako. Kanina nga tumitingin kasi paalis na rin siya. Tumitingin ako kung baka maabutan ako ito. Si kuya, wala pa. Ayaw niya kuya na nag-joyride ako. Siyempre magastos nga O hindi rin sa gastos kuya, lagi niyang iniisip. Mamaya madisgrasya ka rin dyan. Sabi niya, lagi niyang iniisip gano'n. Huwag mo kasing isipin. Kasi ang disgrasya naman talaga kahit saan yan Kung talagang para sa'yo. Kung may iwasan mo, hindi iwasan. Sabi niya gano'n. Hindi niya alam, halos araw-araw na ako nag-joyride. Sabi niya, magugulat na lang ako pag mayroong nagyan sa akin, oy, yung asawa mo, Joyride alam na. Marami siyang magawa. Hindi naman ako yung klase ng asawa na pag sinabi ng mga asawa aamin ka na lang. May sariling rin ako, no? May sariling utak mo. May sariling utak ako. Hindi naman masama yung ginagawa ko. Lagi lang talaga niya inaalala, baka nga araw ko makadisgrasya. Minsan nababalitaan niya. Pag may balita nga na may nadidisgrasya ang mga motor ko
Sabi niya, oh, tingnan mo nga to. Tingnan mo to. Inaano ako. Ay, nako, sabi ko, tigilan mo ako dyan. Malaking ka akong kaluwagan yung ano ka, yung ano yung oras ko sa biyahe. Tingnan mo, malapit na tayo. Pag nakita ko na yung building na yan, ano-ano na ako, yapit ko, ay, malapit. Palatandaan. Oo, palasandaan. Ano, ma'am, pag nag-jeep ka yun, tagal, no? Ang tagal. 2 oras talaga. Anong oras talaga? Isipin mo, yun lang naman yun. Alabang tapos sa pote. Pero, grabe. Wala pati ibang ano dun eh. Daanan, shortcut. Puro pa stoplight. Alam ko may daan doon eh, ma'am eh. May Walang iba kuya, ano, mga papasukan mo dun, mga subdivision eh. Hindi, may daan doon, ma'am, yung ano, Casimiro. Tapos nag-road. Pwede rin, oo. Kung ano, eto, motor ka, pero yung jeep, alam mo, naka-jeep ka. Ayo. Kapag sa nag-road, mga ganitong oras kuya, kalaban mo naman doon, mga tricycle. Kasi may mga papasok din. Ang liit ng daanan. Tingnan mo dito sa sukat, dire-diretso lang tayo. Pero ang ganong stoplight. Alam mas maigi pang walang ganong stoplight eh, no? Tsaka yung mga enforcer, nakakaano pa yun eh. Oo, sa Las Piñas na lagi traffic doon. Oo, traffic Sa tayo. Sapote. Hinahatak pa yung mga sasakyan. Kaya mo ang hangin dito, iba na ano. Ganyan naman sa E5, open na open pa, tsaka marami pang mga puno-puno. Iba yung hangin. U-turn dito. Ikot tayo dyan. Oh, nag-joyride nga lang talaga tayo, no? Konting ano lang, oh. Konting kembot na. Oo, konting kembot na lang. Retired na. Yan sila, oh, pa-chill-chill lang, pakain-kain lang. Oh, diba? Iba ng hangin dito, oh. Ano na? Naliwalas na. Oo, diba? Darating ang panahon dito, ano na rin to? Unti-unti na nga eh, isa-isa na ni Villar eh. Oo. Dami nang pinapagawa dyan, halos kay Villar na nakakaalapin. Wala na tayo ng palayan dito sa ano eh. Sa Luzon eh. Oo, wala na. Wala na. Ba yung project dapat na ano, yung open canal, di ba ano dapat yun? Nakakaano nga, di ba kasi agricultural ano tayo eh, country tayo. Pero angkat tayo ng mga produkto sa ibang bansa. Oh, di ba ang hangin, sarap. Ano rin kaya ma'am, umuwi ng probinsya. Maligo sa mga ilog. Oo. Yung pinakamasarap na feeling, maliligo ka sa ilog, may maligo sa dagat, tapos yung pagkain. Doon kayo nag-iihaw, doon kayo nagluluto. Oo, sarap buhay, no? Wow, sarap ng hangin. Pwede na lang piliin ng retirement. Pipiliin ko na. Kung pwede lang piliin ng retirement, pipiliin ko na 40, mag-retire na ako. Puro kay Villar. Para probinsya Puro yung kay hangin. Villar to. Oo, di ba yung hangin? Kaya ang sarap magano dito. Dami nga dito minsan tutambay-tambay paghapon. Marami nagbabike dito. Oo, nagja-jogging dito. Eh, malamang yan. Pupulo yung Villar ng mga ano niya yan. Eh, puro kay Villar na yan eh. Yan, lahat yan kuya. Kay Villar na yan dyan lahat. Nasa kanya na ata ang blueprint ng Pilipinas eh. Kanya na. Mapapunta ng Cavite. Cavite, ang haba, di ba? Kanya. Oo. Kangari, tapos may kaduktong pa. Oh, di ba na ano lagi sa Cynthia na mga trespassing? Si kanya nga yung lugar. Hindi ikaw na. Ayan, konti na lang kuya. Kaya wala tayong palayan dito, no? Dapat yan, palayan yan eh, yung Cavite eh. Wala, puro mga subdivision dyan. Puro Villar Village. Puro Villar. Iba-iba lang yung pangalan ng townhouse niya, pero kanya pa rin. Dito tayo, ma'am, no? Yes po. Relax na yung biyahe na. At saka hindi masyadong mainit ko yan. Hmm. Kaya hindi masyadong ano.
Saka na-enjoy na may kausap. May kausap, opo. Kaya lang kuya, may customer naman hindi maano. Di sa kabila kuya, kabilang gate. Yung kulay green. May customer ka naman na hindi naman maano. Yung tahimik na tao. Yan. Papasok pa sa Teacher. labas. Di na po, dito lang po. Yung customer mo teacher, kaya madaldal. Kaya pa, Sige ka lang, yung paanong lola mo ha. Yung paanong lola mo. Morning po. Nagbo-vlog ako, ma'am. Kasama kayo. Hala. Nag-vlog ka talaga. Kasama ko kayo, ma'am. Kasama kayo sa vlog. Disconnected. Moto Day. Moto Day. Apa. Bago pakainin yung mga aso ko. Mm. Tingin-tingin mo yung mga... Ang inaano ko naman kuya, yung mga aso nga, mga garage sila, kahit nagmamotor sila, okay na yung kuya. Salamat, ma'am, ha? Oh, laki na ito, ma'am. Thank you, thank you. Ito, ma'am, oh. Page ko, ma'am. Moto Day. Baka ma-search. Moto Day. Ah, Sa isip ko, Moto Bay. okay. Salamat, ma'am. Ingat po. God bless. Shoutout kay Ma'am Gero. Amper nun, which is 222. Binigay sa atin 320. Isang daan yung tipalas. Alright, Gero. Shoutout kay Ma'am.